isang nakabinbing hatol ng kamatayan. Hindi niya maipapaliwanag ang aking mga paratang at hindi niya mapapakalma ang mga tao nang hindi nagdudulot ng alitan sa batas. Lahat. Ginagawa ni Marquez ang isang huling desperadong pagtanggi, umiikot palayo sa akin upang harapin ang mga mata ng kapitbahay na naglalagablab. Ang tanging paraan para tayo ay makaligtas ay kunin ang kanyang mga supply. O gusto niyo bang mamatay sa gutom? Magutom hanggang mamatay, napansin ko ang salitang iyon at muling itinapon ang aking tibak. Kung sobrang konsernado ka sa pagkatuyo ng lahat, bakit hindi mo inilabas yung 2 kahon ng longganisa at yung supot ng bigas na itinatago mo sa bahay mo? Sa pagkakataong ito, hindi lang lamig ang nararamdaman, kundi tuluyang nagiging solido ito. Lahat ng mata sa pasilyo ay nakatutok kay Marquez na parang spotlight. Ang gutom na mapanirang titig ng mga hayop na nagugutom na nakakita ng biktima. Biglang pumiglas ang mga mata ni Marquez. Totoo ngang may mga nakatago siyang bagay sa bahay. Ang kanyang huling baraha. Hindi niya inakalang malalaman ko, lalo na't isisiwalat ko ito dito at ngayon sa harap ng lahat. Ikaw. Walang katotohanan yan. Sinasadyang niyang tinatanggihan ito pero walang ganap na salitang negatibo sa nonsense kaya't sumasayaw siya ng desperado sa gilid ng kamatayan. Nagsasalita ako ng walang kwenta. Ngumiti ako, maliwanag, bukas, nakamamatay. Sige, dadalhin mo na ba lahat dito sa bahay mo ngayon para silipin, isang sulyap lang. At kung mali ako, ibibigay ko ang lahat sa apartment ko ng buong puso. Handang-handa ka na ba? Checkmate, Marquez. Ito ay isang walang katapusang pagpipilian. Pipiliin niyang dalhin ang lahat sa kanyang apartment, ilantad ang kanyang itinatago at hayaan siyang kunin ng mga kapitbahay o tumanggi siya. At kahit hindi siya makatanggi, kung mananatili siyang tahimik o gagawa ng mga dahilan, epektibong niyang inaamin na niloloko niya ang lahat, ginagamit sila bilang panangga habang nag-iimbak para sa sarili. Pumipintig ang pawis sa noo ni Marquez at sumasakit ang mga mata niya pero hindi niya man lang tinatangkang panasan ito. Nakikita niya ang mga mata sa paligid na nagbabago mula sa pagdududa hanggang sa galit at direktang puot at nagsisimula ng manginig ang mga paa niya. Wade, punta ka na tingnan. Ako ang magbibigay ng huling sipa sa tamang pagkakataon. Wade huminto, nakatingin kay Marquez ng malamig at walang emosyon. Marquez, may punto si Adrian dahil lahat tayo ay nagtutulungan. Bakit hindi natin simulan sa bahay mo? Oo, Marquez, hindi mo ba sinabi na hati-hati ang lahat ng pantay? Naging matalim at mapanakit ang boses ni Lisa. Mukhang dapat magsimula ang pagbabahagi sa kung ano ang sa iyo rin. Sa ilang saglit, lahat ng sandata na nakatutok sa akin ay umiikot at diretso nitong tinutok kay Marquez. Ito na ang katapusan. Ito ang likas na katangian ng tao. Walang mas matibay kaysa sa sariling interes at walang nasasayra ng mas mabilis. Nadudula si Marquez pabalik sa isang takot na walang malay, sumalpok ang likod niya sa pinto ko. Nasa ilalim siya ng matinding pagsusuri at siya ay nasusunog. Ako, sa lugar ko. Ibigay si Marquez, naghahanap ng mga dahilan. May sakit ang asawa, nawala ang mga susi, ngunit sa ganitong presyon, hindi sapat ang kaunti niyang meron. Natatakot siyang isang maling salita lang ang makapapatay sa kanya agad. At mas lalo pang natatakot sa gagawin ng mga kapitbahay kung aminin niya ang katotohanan. Lumayas ka sa harap ko. Sa huli, sa takot at galit na nagtulak sa kanya na sumigaw ng diretso kay Wade. Tumigil si Wade, pagkatapos ay naging matigas ang kanyang mukha. Pinapalo niya ang pipe wrench sa sahig. Sige, Marquez, para lang tayong mga pawns mo. Gano'n na ba yon? Tinatawanan ni Wade ang iba. Uwi na tayo. Sino mang magpapakasali sa lalaking ito mula ngayon ay hanggal. Mas mabilis silang mag-isa kaysa sa pagdating nila. Ang tanging layunin lang nila ay kung ano ang makukuha nila. Ngayon na nakita na nila kung sino talaga si Marquez, isang lalaking gustong makuha ang lahat ng walang binibigay at nag-iimbak ng mga supply na tumangging ibahagi. Mas mainit ang galit kaysa kung umalis silang lahat ng walang makuha. Mabilis na nag-evaporate ang pasilyo hanggang sa tanging si Marquez na lang ang natira, nakasandal sa pinto ko na para bang bawat buto sa kanyang gulugad ay hinayla palabas sa butas. Nagsasalita ako ng mahina. Marquez, nagsimula pa lang ang laro. Mukhang iniwan na lahat ng iyong mga kakampi. Pumikit si Marquez at tinutukan ng butas sa pintuan ko, ang mga pulang ugat sa mata niya ay mukhang sisabog na. Sa ngayon, para siyang isang asong rabid na desperadong manako, pero lahat ng ngipin niya ay pira-pira na. Handa ka na bang umuwi ngayon? Muling akong nagtatanong. Maingat at magiliw ang aking boses na parang sa isang matagal ng kaibigan, o mas gusto mong dito na lang maghintay para sa susunod kong tanong, siguro ay tungkol sa mas maraming detalye tungkol sa magandang asawa mo. Ang salitang asawa ay tumama kay Marquez na parang paa na bumaba sa buntot ng pusa. Ang hiya mula kaninang hapon at ang pagkatalo ngayong gabi ay nagsasama-sama at tinatanggal ang huling natitirang katinoan niya, pero hindi siya sumasalubong sa akin. Nilunok niya ang lahat ng galit na iyon at itinulak ito sa isang mabagsik na sipa laban sa pintuan ko, sumigaw ng walang kapangyarihang galit bago umatras at bumalik sa sariling pintuan. Ang pinto ay bumukas ng napakalakas na para bang nanginginig ang buong gusali. Hinuhulog ko ang sarili kong pinto ng walang pagmamadali. Tahimik ang paligid, pero alam kong ito ay paunang-unos lamang. Isang lalaking tulad ni Marquez na pinalilibutan ng kasakiman at hanggang mapanatili ang kanyang imahe ay kamakailan lang nabasag sa harap ng maraming tao. Lahat ng plano niya ay bumagsak at nagawa na niyang isagawa ang sosyal na pagpapakamatay sa harap ng buong gusali. Yung mapanganib niyang galit ay walang mapupuntahan, hindi sa akin, hindi sa mga kapitbahay.
Kaya sa loob ng nakasarang apartment na iyon, ang nag-iisang tao na matitira para tanggapin ito ay si Nora, na itinuturing niyang kanyang pag-aari. Lumilipat ako sa pader at nakikinig. Hindi ito nagtagal. May isang bagay na bumabasag sa kabilang panig. Isang lalaki na nag-iingay sa galit at isang babae na umiiyak ng desperado at wasak-wasak. Walang silbing traitor ka, ang boses ni Marquez ay dumaan sa dalawang pader nang hindi nawawala ang kahit isang gilid. Sinabi mo ba sa kanya na may pagkain tayo, ikaw ba yon? Isang matalim na putok ang tunog ng palo at ang sigaw ni Nora ng sakit ay dumaan ng diretso. Humihiga ako sa sofa at ipinikit ang mga mata. Ang mga segundo ay unti-unting lumilipas, isa-isa. Sa labas, ganap ng madilim ang langit. Ang mga ingay ng karahasan sa kabilang bahay ay tumagal ng matagal bago tuluyang mawala sa dilim ng gabi. Alam ko, malapit nang dumating ang sandaling iyon. Muling magbubukas ang pinto na isinara ni Marquez gamit ang sariling kamay niya, na natili akong nakaupo sa dilim at tahimik na pinapanood ang pintuan ko. Tiyak nga, mga kalahating oras ang lumipas, ang pinakasimpleng hakbang ay lumalapit sa labas, kasunod ang isang tahimik na katok na halos walang naririnig. Sige na, tumayo ako, nilakad ang pintuan, at tiningnan ang peephole. Sa maputlang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ng pasilyo, nakikita ko ang mukha na puno ng luha at pasa. Si Nora, hawak ang kanyang anak na si Ben na maliit sa kanyang dibdib. Nakatayo lang siya roon ng tahimik. Alam ko ang ginagawa niya. Nagsusugal siya kung bubuksan ko ang pinto. Siyempre gagawin ko. Hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil siya ang huling piraso na kailangan kong tuluyang wasakin si Marquez. Ang pagtanggap kay Nora ay mas lalong sasakit sa kanya kaysa anumang bagay pa man. Hindi ko agad binubuksan ang pinto. Sa halip, lumapit ako sa malamig na ibabaw ng pinto at nagsalita ng bahagya lang para sa atin lang dalawa. Nora, nakatayo sa pintuan ko ng ganito, may nais ka bang itanong sa akin? Biglang napalingon ang silweta sa labas. Ang nanginginig niyang boses ay lumalabas mula sa madilim na mata. Isang salita lang bago siya sumimangot sa pag-iyak. Naghihintay ako ng matiwasay, isang mangangaso na may maingat na kamay na ginagabayan ng aking biktima pasulong. Nagtatanong ka kung willing akong bigyan kayo ng pagkain niyo at ng anak mo, sinasabi ko ito para sa kanya. Tahimik siya sandali, then isang mahinang ngunit malinaw na salita ang lumabas. Oo, o kaya ba, nag-iiba ako, isang hibla ng malamig na pagsusuri ang pumapasok sa aking boses. Nagtatanong ka kung handa akong tanggapin kayo at ang iyong anak at bigyan kayo ng ligtas na lugar na matutuluyan. Mas malaki ang bigat ng tanong na ito kaysa sa huli. Ang pagtanggap ng pagkain ay isang transaksyon lang, ngunit ang pagtanggap ng tirahan ay nangangahulog ang buong kataksilan at pagsuko. Ang katahimikan sa labas ay tumatagal ng buong kalahating minuto. Naiisip ko ang digmaan na nagaganap sa loob niya. Sa wakas, parang sinasamantala ang bawat natitirang lakas niya, bumalik ang kanyang boses. Matatag ngunit may kabagalan. Oo, mabuti. Dahan-dahan kong inilalagay ang kamay ko sa kandado at unti-unting binubuksan ang pinto ng bahagya. Nakakaawa ang itsura ni Nora. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa mukha, ang sulok ng labi ay nakatiklop at may sugat, at isang makapal na pasa na may 5 daliri ang taas sa kaliwang pisngi na unti-unting nagiging purple. Nora, ang tunay mong tanong ay, handa ka bang tanggapin ang aking proteksyon at pangasiwaan ng araw-araw na gawain sa bahay kapalit ng pagkain at ganap na kaligtasan para sa iyo at sa iyong anak, tama ba? Pinipilit kong ipatupad ang proteksyon at pangasiwaan ng bahay. Hindi ito kawang gawa, ito ay isang kontrata. Sandali siyang nag-aatubili, pagkatapos ay muling bumalot sa kanya ang mababang tinig ni Marquez, puno ng galit na halos hindi mapigilan, na yumayakap sa kanyang bukong-bukong parang ahas. Nakanginig siya ng mariin, pagkatapos ay tumingin ng diretso sa akin at nagbigay ng isang matibay at mabigat na nod. Oo, pumapwesto ako sa gilid, nililinis ang daan. Pagkatapos, tumanggap ka na, parang isang bilanggo na binigyan ng pardon si Nora. Hawak ang maliit na Ben, bahagyang naduduwal, bahagyang nagmamadali sa pagpasok sa pinto. Isinasara ko ang pinto, nilalak ito, at tuluyang tinataboy ang mundo ni Marquez. Umiingay si Marquez na parang sugatang hayop, kasunod ang malakas na pagtulak. Nora, ikaw na taksil, lumabas ka dito ngayon. Nora ay nanliliit, nawawala ang kulay sa mukha niya at mahigpit niyang niyayakap si Ben, nanginginig na parang dahon sa hangin. Lumalapit ako at marahang inilalagay ang kamay sa kanyang balikat. Huwag kang matakot, ligtas ka dito. Sinasabi ko ito ng diretso mula sa sandaling ito, ikaw at ang iyong anak ay ligtas. Tumingin siya sa akin, puno ng hindi paniwala ang mukha. Tumuturo ako papunta sa sofa. Mag-ayos ka muna, magsisimula na ang trabaho mo bukas. Sa labas, tuloy-tuloy ang sigaw ni Marquez at ang pagbato sa pintuan, parang galit na walang lakas na requiem. Habang nasa loob ng aking apartment, tanging kapayapaan ang naroroon. Isang bagong araw ang nagsisimula sa tunog ng pagmumura ni Marquez sa kabilang bahay. Ang mga panlalait ay dumadating ng sira-sira. Walang likha, pareho pa ring pagod na dumi na inuulit-ulit. Binabaliwala ko na lang lahat. Kinuha ko ang gatas at tinapay mula sa ref at dahan-daang niluluto ang almusal. Nora at si Little Ben ay nakaupo sa sofa, isa ay malaking, isa ay maliit, parehong halatang tense at nag-aalinlangan. Inilalagay ko ang isang plato sa harap niya. Kainin mo na.
Pagkatapos mong kumain, magsisimula na ang trabaho mo. Tinatanggap ni Nora ito na may halong gulat at hindi makapaniwala. Maingat na pinapakain si Ben ng isang kagat-kagat, halos hindi kumakain ng sarili. Hindi ko siya pinapansin, tinatapos ang sarili kong bahagi at tinutuyo ang aking bibig. Mula sa silid ng imbakan, kumuha ako ng walkie-talkie at isang nakasulat na note at iniabot ko sa kanya. Dalhin mo ito, pumunta ka sa pintuan ng 301 at kumatok. Nakasaad sa liham, Tia May, handa ka bang ipagpalit ang lahat ng sigarilyo at alak sa iyong apartment para sa 3 litro ng malinis na tubig at 2 pakete ng instant noodles? Oo. Tumingin siya sa akin, puno ng takot ang mga mata. Nandoon si Marquez, hindi kanya hahawakan. Tinitigan ko siya, pantay ang boses ko. Nasa ilalim ka na ng aking proteksyon ngayon. Kung hahawakan ka niya, ibig sabihin niya ay tinatanong niya ako, handa ka bang akong pabayaan mamatay? Parang binibigyan ko siya ng paninindigan, humihinga siya ng mabagal na parang nagpapas siya, pagkatapos ay inaalagaan si Ben, kinuha ang walkie-talkie at sulat at naglakad papunta sa pintuan. Sa pamamagitan ng kamera sa pintuan, malinaw kong nakikita ang lahat sa pasilyo. Kumakatok si Nora sa pintuan ng 301. Halos kasabay nito, sumugod si Marquez mula sa kanyang apartment. Hindi pa siya nag-ahit ng ilang araw, nakalutang ang mga mata, amoy na amoy ang isang bagay na matagal na at maasim. May lakas kang loob na ipakita ang mukha mo dito, hinahabol niya ang buhok ni Nora, sumisigaw. Sumigaw siya at ipinikit ang mga mata, ngunit huminto ang kamay niya sa kalagitnaan ng hangin. Ang boses ko ay lumabas sa walkie-talkie, malamig at malinaw sa buong hallway. Marquez, sigurado ka bang gusto mong hawakan siya? Tumigil ng tuluyan si Marquez. Dahan-dahan niyang iniikot ang ulo at itinutok ang tingin sa kamera sa pintuan ko, nagliliyab ang mga mata na parang gustong lunurin ako ng buhay, pero wala siyang ginagawa. Pumapasok ang pinto ng 301, sumilip si Tita May. Nora, na nanginginig pa rin, ipinapasa ang liham. Binabasa ito ni Tia May, halos walang pag-aatubili, pagkatapos ay pumasok at bumalik na may dalang mga sigarilyo at bote. Tapos na ang palitan. Hawak ni Nora ang mga kalakal, nakayuko ang ulo at mabilis na naglakad pabalik sa apartment ko nang hindi man lang tumitingin kay Marquez. Sa harap ni Marquez, pinapabilang ni Nora ang lahat ng nakuha namin, saka binibigyan si Ben ng isang sausage bilang gantimpala. Ang masamang imahe ang huling patak, biglang umungol si Marquez ng matalim at nakakasulasok. Lubos na siyang nawawala sa katinoan, tinatakbo ang pinto ko na parang isang galit na toro. Isinarado ko ito ng mariin. Isang malakas na ingay, at kahit ang bakal na seguridad na pinalakas ko ng malaki ay may bahagyang dent. Nora at ang batang si Ben ay pumipikit sa sulok, parehong mapat na ang mukha. Ngumiti ako. Kaya ito na, ang pinaka-primitive at pinakawalang kwentang galaw. Naglakad ako papunta sa pinto, hindi para tignan sa peephole kundi para pindutin ang isang maliit at hindi halatang switch sa tabi nito. Sa labas, itinaas ni Marquez ang kanyang kamao para tumama, bigla siyang napako sa lugar. May isang di nakikitang bagay na sumalpok sa kanya ng napakalakas. Nakanganga ang kanyang katawan pabalik, bawat kalamnan ay sumasabay sa matinding panginginig, ang bawat buhok ay nakatayo, isang sirang umuungol na tunog ang lumalabas sa kanyang bibig, ang high voltage trap grid na in-install ko sa loob ng panel ng pinto. Pagkatapos ng ilang segundo, pinapatay ko na ito. Bumaba si Marquez sa pintuan na parang kalat ng putik at bumagsak sa sahig, ang amoy ng sunog na laman ay lumalabas sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, bahagyang bukas, sapat upang makita siya, sapat upang makita niya ako. Nasa ganoong ayos siya na parang patay na isda na inihagis sa baybayin, humihingal ng malalim at magaspang, walang natira sa kanyang mga mata kundi ang walang laman na pagdadalamhati. Nora nakatayo sa likod ko, nakamasid sa lalaking dating asawa niya, nanginginig ang labi, hindi mo ari ang ekspresyon. Panahon na. Tinitigan ko si Marquez sa sahig at nagsasalita, malamig at maingat. Marquez, handa ka na bang aminin na kung hindi ko sana pinalakas ang kanyang pintuan ng maaga, kung hindi ko sana in-install ang grid, baka ngayon lang siya nakapasok? Nangangatal siya. Wala nang pagtanggi sa kanyang mukha. Patuloy kong pinipilit, mababa ang boses, bawat salita ay tumatama sa kanyang kaluluwa. Handa ka na bang aminin na kapag nakapasok ka na, kukunin mo lahat ng supply ko at ilalabas ang galit mo kay Nora at sa akin, na magdudulot ng pinsalang hindi na pwedeng ibalik? Isang hayop na nakakulong ang umuungol mula sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa akin sa Nora, at sa unang pagkakataon, may nakikita akong parang pakiusap sa kanyang mga mata. Nora ay kusang loob na umatras ng isang hakbang, umiwas sa kanyang tingin. Ang isang hakbang na iyon ang tuluyang sumaire sa kanya. Pinapanood ko ang huling liwanag na mawala sa kanyang mga mata at ibinibigay ko ang huling hatol, at sa sariling paraan, ang pinakawagas na. Marquez, handa ka bang ibigay sa akin ang lahat ng natitirang supply sa iyong apartment kapalit ng karapatang makita ang iyong anak isang beses sa isang araw? Lumuluwag ng tuluyan ang mga pupil ni Marquez, parang isang nilalang na walang kahit isang buto. Pagkatapos ng ilang segundo ng tahimik na katahimikan, pinipilit niyang makuha ang isang basag na pantig mula sa kanyang lalamunan, panghingi na parang kalawang na metal na kumikiskas sa isa't isa. Oo, isang salita, sinasakal siya nito sa bawat huling piraso ng dangal at lakas. Sa likod ko, halos hindi mapapansin na yumuko si Nora at humahawak sa pader para magpakatatag. Isinasara ko ang pinto ng walang emosyon, inilalayo ang gulo sa kabilang panig. Nora, handa ka bang tumulong sa akin magbilang ng mga supply? Tumingin ako sa kanya, kalmado gaya ng dati. Biglang bumukas ang mata niya, puno ng takot at pagkalito, ngunit sa huli ay napapalitan ito ng walang pakiramdam at pagtanggap. Ngumiti siya ng pasang-ayon. Binubuksan ko ang pinto. Nakatihaya pa rin si Marquez kung saan siya nahulog, parang patay na aso. Hindi ko siya pinapansin kahit isang saglit lang.
Diretso akong naglakad sa hallway, ginamit ang susi na kanina pa niya ibinigay upang buksan ang pinto niya at isang makapal na alon ng amoy na mabaho, maasim, at pawis ang sumalubong sa akin. Ang sala ay gulo-gulo, walang laman ng mga baso ng instant noodles at mga punit na balot ng snack na nagkalat sa lahat ng dako. Nakapiling ang sofa sa dingding, may mantsa sa mga bagay na mas mabuting hindi na banggitin. Hindi na ito ang mainit at maayos na bahay na naaalala ko, yung dati ay umaalingaw sa tawanan. Sumusunod si Nora sa akin. Tinitingnan lang niya ang gulo at namumula ang mga mata niya sa gilid. Alam ko kung ano ang kanyang naaalala pero wala akong balak mag-alok ng comfort. Itigil na ang pagpapanggap. Hindi ka makakakuha ng awa mula kanino man kahit pa ang basurahan. Napako si Nora, pinipilit ibaba ang bawat luha. Nora at ako ay nagsisimulang magbuhat ng mga supply ng tahimik. Higit pa sa inaasahan ko si Marquez. Sa ibabaw ng mga ibinigay ko na kay Nora, may ilang kahon ng crackers, mga nakatenggang dilata, at mga kalat na merienda. Ang tunay na gantimpala, dalawang malaking drum ng malinis na tubig. Habang inaangat ko ang huling kahon ng mga pang-emergency na pagkain, isang itim na hardcover na notebook ang nahulog mula sa pagitan ng kahon at pader at tumama sa sahig ng may matalim na tunog. Natatakot ako. Nakikita rin ni Nora. Hinahawakan niya ito ng instinct. Huwag mo itong hawakan. Lumalabas ang boses ko na parang utos. Lahat ng alarma sa ulo ko ay nagsisigawan. Si Marquez na nagdadala ng diary, isang lalaking katulad niya. Ano kaya ang nasa loob? Yumuko ako pero hindi ko pa rin ito nilalapit. Ang mga mata ko ay dumadaan sa bawat sulok nito na parang isang searchlight. Walang palamuti, itim na simpleng takip, walang marka, walang palamuti. Parang hindi ito personal na tala-arawan. Mas parang isang talaan. Hinahawakan ko ang aklat, ang mga daliri ay dumadampi sa malamig at makinis na takip. Dahan-dahan kong binubuklat ang unang pahina. Isang puot at walang katuturang sulat ang sumisigaw sa aking mga mata. Buwan X, Araw X, ang pakshet. Bumalik na ako. Parehong sumpa na lugar. Parehong gabi bago ang katapusan. Bakit? Bakit ako? Kumakaba ang puso ko, para bang may di nakikitang kamao na nakakapit ng mahigpit dito. Isang piraso ng malamig na pawis ang dumaloy pababa sa aking gulugod. Akala ko ako lang ang revenant sa mundong ito, ang may hawak ng pinakamatinding kapangyarihan, isang Diyos, pero ang notebook na ito ay parang isang matinding sampal sa aking mukha. Hindi ako nag-iisa. Marquez. Siya rin ay isang revenant. Mabilis ang takbo ng isip ko. Dozens ng detalye na dati kong binabalewala ay biglang nagsasama-sama sa isang malinaw na larawan. Bakit siya dumiretso agad sa akin noong unang araw? Napaka-eksakto. Bakit hindi siya nagulat kahit kaunti sa aking imbakan? Bagkus ay gutom na gutom dito. Bakit siya mabilis na nag-react sa pagbabago ng aking loika? Kasing bilis ng agad na pagkontra sa mga kapitbahay. Pinipilit kong manatiling kalmado at magpatuloy sa pagbasa. Magulo ang mga tala, puro mura, galit na walang patid, pero sa kaloob-looban ay may nakatago na impormasyon na nagpapakaba sa akin. Sa huling buhay ko, pumanaw ako sa ikapitong araw. Gamit ang isang tanong na kontra, tinanggal niya sa akin ang lahat ng meron ako. Namatay ako sa gutom. Hindi yun tama. Hindi ako nagutom. Pinatay nila ako. Hindi alam ng lalaking iyon ang tungkol sa Noban. Hindi pa nga ito ang pinakadelikadong bahagi ng patakaran sa apokalipsis. Ang totoong horror ay pagkatapos nito. May mga nilalang, ang mga silencers, na tumutugon sa salitang hindi na may agarang nakamamatay na puwersa. Tumanggi ka sa isa sa kanila at mapuputol ka agad. Ha ha ha. Akala niya nanalo na siya. Hindi niya alam. Lahat ng mga kagamitan na ninakaw niya ay magiging unang target ng mga silencers. Sa pagkakataong ito, ako ang mauuna. Papalalasapin ko sa kanya ang bawat piraso ng kawalang pag-asa na naramdaman ko noong huling buhay ko. Nakakapit ang mga daliri ko sa gilid ng notebook ng sobrang higpit na pumuti na ang mga joint ko. Kaya hindi nagutom si Marquez sa kanyang huling buhay dahil sa akin. Matapos kong kunin lahat sa kanya, tumakbo siya sa mga silencers. Hindi niya nasagot ang tanong tungkol sa kamatayan, hindi niya nagawang tumanggi, at pinatay nila siya. At nang bumalik siya, siya ang naging unang target ko. Hindi lang niya gustong kunin ang mga kagamitan ko. Gusto niya akong mamatay tulad ng pagkamatay niya. Ang sama ng plano. Kung mas matalas sana ang aking isipan, ako sana yung nakahandusay ngayon sa sahig na parang patay na aso. Isinasara ko ang notebook at humihingang malalim ng dahan-dahan. Nagsisimula ng magpahinga ang malakas na pagtibok sa aking dibdib. Sa kabila ng takot, may mas malalim pang nararamdaman, ang ginhawa, at ang bahagyang kilig. Marquez, salamat sa regalo. Ang impormasyong ito ay mas mahalaga ng 10,000 beses kaysa sa mga kahon na iyon. Isa pang multo ang nasa laro, isa pang uri ng halimaw ang haharapin. At ano ngayon? Mas lalo pang naging kawili-wili ang buong laro ng katapusan ng mundo. Pagkatapos ay mula sa labas, isang sigaw ang bumasag sa gabi. Hindi tao. Mali sa lahat ng paraan. Nagsisigaw sina Nora at maliit na Pete at nagkakapit sa isa't isa. Lumipat ako sa bintana at binaba ang gilid ng kortina. Ngayon na magsisimula ang tunay na apokalipsis. Ang sigaw na iyon ay parang kalawang na lag-ari na hinihila pabalik-balik sa tahimik na gabi. Kahit sa makapal na pader, nakakagising ito ng bawat balahibo sa iyong katawan. Puti na ang mukha ni Nora at Little Pete. Nakapulupot sila sa sulok ng
sopa na nakatigil. Inilalapit ko ang kurtina. Namatay na ang mga ilaw sa kalsada sa ibaba. Hindi ko alam kung kailan. Sa dilim, isang pinaliwang anyo ang dahan-daang gumagalaw papunta sa aming gusali sa isang mabagal at mali na paraan. Mukha itong tao. 4 na limbs na nakatayo, ngunit ang mga kasukasuan ay yumuko pabalik. Bawat hakbang ay sinasamahan ng hindi natural na buong katawan na spasms at tuyong panginginig na tunog ng mga buto na nagkikiskisan sa maling posisyon. Ito ang inilalarawan ni Marquez sa kanyang diary, ang tahimik. Itinaas nito ang ulo kung saan nararapat ang mukha. May isang itim na paikat ikot na kawalan na dahan-daang umiikot. Isinasara ko ang parehong kamay sa aking bibig. Walang ingay. Pagkatapos ay huminto ito. Ang kawalan ay direktang nakatingin sa kinaroroonan ko. Isang malamig, walang emosyon na mental na pagpapadala ang bumaba diretso sa aking isipan. Ihahandog mo ba ang iyong init sa akin? Humihinto ang puso ko. Nandyan na. Ang tanong tungkol sa kamatayan. Malinaw sa diary ni Marquez ang kanyang huling buhay. Ang tanong tungkol sa kamatayan mula sa isang tagapagsupil ang pumatay sa kanya. Hindi pwedeng tumanggi. Agad kang huhuberin ng piraso-piraso. Pero ang pagsang-ayon ay hindi rin garantiya ng kaligtasan. Puno ng mga patibong ang tanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng init? Ang init ng aking katawan, ang temperatura ng aking kwarto. Kung sasabihin kong oo, diretso ba itong lalabas sa pader at huhugutan ng aking